Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos. Ngayong araw, susuriin natin ang paksang 10 pang-araw-araw na gawi sa umaga upang mapababa ang creatinine at maprotektahan ang bato ng mga may diabetes. Tito at tita, natataka ba kayo kung bakit kahit gaano kayo kahigpit sa pag-iwas sa matatamis at kahit tama ang oras ng pag-inom ninyong gamot sa diabetes araw-araw, tuwing hawak ninyo ang resultang lab test, napapakunot no ang doktor dahil unti-anting tumataas ang creatinine level ng inyong bato. Kidneys? Marami ang sumusuko at nag-iisip na marahil dahil ito sa pagtanda habang tumatanda ang katawan, humihina rin ang bato. Ngunit iba ang ipinapakita ng katotohanang medikal. Hindi sinisira ng diabetes ang inyong bato sa loob lamang ng isang gabi. Ang magawaing tilawalang. Masama ang bagay na ginagawa ninyo nang hindi namamalayan pagkabangon pa. Langsa kamatuwing umaga ang siyang tahimik na sumisira sa inyong bato. Unti-unti. Sa loob ng 35 taon kong paupo sa klinika sa paggabay sa libu-libong na tito at tita at mga pasyenteng may diabetes na higit sa 50 taong gulang, napatanto ko ang isang nakaadurok ng pusong katotohanan. Maraming tao ang hindi sinasadyang itula ang kanilang bato sa bingit ng dialysis dahil lamang hindi nila alam kung paano simulan ang umaga ng tama. Ngayon, sa channel na ito, bubuksan at susuriin kong mabuti ang 10 gawi sa umaga na makakatulong sa inyong pababain ang creatinine at protektahan ang inyong glomerulus kidney filters upang maging matibay na parang isang pada. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, ay click lamang ang subscribe button at i-on ang maliit na kampana sa gilid para linggo-linggo tayong makita at sabay-sabay tayong bumuo ng komunidad ng mga nakatatandang namumuhay ng malusog, mahaba ang buhay at walang komplikasyon. Hayaan ninyong ikwento ko si Tito Jun, 68 taong gulang, isang napakalapit na pasyente ko. Natuklasan ni Tito Jun na mayroon siyang type 2 diabetes 10 taon na ang nakalipas. Siya ay napakadisiplinado, iniwan na niya ang puting kanin at lumipat sa brown rice. Hinding-hindi siya humahawa ng matatamis at ang kanyang fasting blood sugar ay napakaganda na parang ipininta. Laging nasa bandang 65. Ngunit nung nakpa-general check-up siya, nung nakaraang buwan, biglang tumalon ang kanyang creatinine sa usual. Samantalang ang normal ay dapat mababa sa usual. Ang konklusyon ng doktor, nasa stage 2 chronic kidney disease na siya. Dinala ni Tito Yun ang kanyang resulta sa klinika ko. Nanginginig ang kamay at sinabing, Dr. Althea, napakatabang ng kinakain ko, ang higpit ng diet ko, bakit nasisira pa rin? Ang bato ko, umupo ako at masyusing tinanong ang bawat oras ng kanyang araw-araw na gawain, lalo na ang oras mula 5:00 ngumaga ng si ay magising. At ang sagot ay nagunlok sa buong misteryo. Ang pagkakamali ni Tito John ay wala sa sabong kanyang hapunan, wala rin sa tableta niya tuwing tanghali, kundi nasa kung paano niya tinutugunan ang pinakapangunahing pangangailangan ng kanyang katawan sa umaga. Alam niyo ba, mga tito at tita, na ang komplikasyon sa bato para sa mga may diabetes ay nangyayari ng napakatahimik kapag mataas ang asukal sa dugo, ang dugong dumadaloy sa bato ay lumalapot at napupuno enige na microsubstances na nagdudulot nga pamamaga para itong pakbombanging tubig na may halong buhangin at graba papunta sa isang manipis na water filter. Araw-araw, ang inyong kidney filters ay napupunit, naninigas, at napapagod. Paano natin malilitas ang ating bato pagkagising pa lamang? Inaanyayahan ko kayong paaralan ang unang gawi, isang gawi na napakasimple kaya alam ngang lahat, ngunit 90% nga may diabetes ang gumagawa nito ng mali. Unang gawi. Gisingin ang bato sa pamamagitan ng 300 ml na maligamgam na tubig. Bago sumikat ang araw, ang inyong katawan ay dumaan sa mahabang tulog mula 6 hanggang 8 oras. Sa panahong iyon, wala kayong nainom na kahit isang patak ng tubig. Ngunit patuloy na nawawalan ng tubig ang inyong katawan sa pamamagitan ng pahinga, pagpapawis, at excretion mula sa balat. Ang resulta, pagkagising sa umaga, ang inyong dugo ay nasa pinakamalapot na estado sa buong araw at ang konsentrasyon niya asukal sa dugo ay matindi. Sa sandaling ito, ang bato ay parang water pump na natutuyo ang langis at kailangang gumamit ng napakalaking presyon upang higupin at itula ang malapot na dugo sa milyon-milyong maliliit na filters. Kung titiisin niyo ang uhaw o mamumumo lang at gagawa ng ibang bagay,
ang duming creatinine ay walang sapat na solvent para matunaw at maipon ito na magiging lason sa mga selula. Nanibato, sa sandaling bumanghon kayo sa kama, maksali na eksaktong 300 ml na malikamkam na tubig. Ang tubig na may temperaturang humigit kumulang 40 degrees Celsius ay perpekto para sa temperatura ionizing internal organs ng ito magdudulot energy. Thermal shock na mapapakipot sa mga ugat ng tiyan. Ang 300 ml ay tamang dami upang lumihangulan na mapapalamig sa sirkulasyon ng hindi biglang nagpapataas nebresyon nege dugo. Huwag kayong inom ng nakatayo at ubusin ito sa isang lagukan. Umupo sa silya at inumin ito ng dahan-dahan, pakunti-kunti. Ang mabagal na painom ay nakakatulong. Natumagos ang tubig sa mucous membrane na nagbibigay senyales sa central nervous system para gisingin ang lahat ng internal organs. Gayunpaman, mayroon akong mahalagang paalala. Ang pamamaraang ito ay napakaganda, maliban sa mga tito at tita na nasa stage 3 o stage 4 ng kidney. Failure na may kasamang pamamanas, edema sa talukap ng mata, pamamaga ng binti, o may congestive heart failure. Para sa grupong ito, ang pag-inom ng tubig ay dapat na kalkulado bawat mililitro ayon sa direksyon ng inyong espesyalista, kung hindi ay magdudulot ito ang tubig sa baga pleural effusion. Kapag nakainom, naing tubig at nalamigan na ang katawan, paano natin malalaman kung mayos bang gumagana ang bato? Ang sagot ay nasa pinakaw ng medical report ng araw na. Madalas ay agad lang nating pinaflush sa inidoro. Ikalawang gawi, pagmasdan ang iyong unang ihi sa umaga. Marami sa mga pasyente ko ang may nakasanayang pumunta sa banyo habang inaantok pa at agad na pina-flush ang inidoro matapos umihi. Mga tito at tita, sinasayang ninyo ang ginintuang pagkakataon para masuri ang sarili ninyong karamdaman. Ang unang ihi sa umaga, pagkatapos maipon sa magdamag, ay ang pinakatapat na salamin ng kondisyon ng inyong kidney filters. Kapag umiihi, tingnan ang inidoro. Kung ang ihi ay may mapusaw na dilaw na kulay na parang malapnaw na, malinaw, at mabilis mawala ang bula sa loob lamang ng ilang segundo, binabati ko kayo ginagawa pa rin ng mahusay ng inyong bato ang trabaho nito. Pero kung nakakita kayo ng puting bula na parang bula ng sabon o bula ng beer, at pagkatapos ng 5 o 10 minuto ay hindi pa rin ito nawawala, isa itong red alert. Ang bulang matagal mawala ay protein o protina. Sa isang malusok na bato, ang nga filters ay may napakalilit na butas na hinahayaan lamang makadaan ang magalason, urea at tubig. Ang protina ay malalaking molekula na mahalagang nutrition ng katawan, kaya dapat itong manatili sa dugo. Ngunit kapag umatake ang mataas na asukal at napunit ang mga butas na ito, ang protina ay tatagas sa urinary tract at lalabas kasama ng ihi. Bukod pa rito, kung ang inyong ihi ay may madilim na kulay dilaw na parang matapang na senyales iyon ng matinding dehydration o kaya ina-overwork na ang inyong atay at bato dahil sa mga lason. Kung 3 makakasunod na araw ninyong nakita na matagal mawala ang bula, pumunta agad sa ospital at hilingin sa doktor na suriin ang inyong ihi para sa microalbuminuria, maliit na bakas na protina sa ihi. Ang test na ito ay makatulong na matukoy ang pakasira ng bato ng 3 hanggang 5 taon ng mas maaga kumpara sa creatinine blood test. Huwag hintayin na mamaga ang inyong 2 binti bago magpa-check up sa oras na iyon. Masyado nang sira ang bato. Ngayong umaga, napansin ba ninyo kung may bula ang ihi ninyo? Isulat sa comment section sa ibaba, babasahin ko ito at mabibigay ako ng payo sa bawat isa sa inyo. Ngunit ang ihi ay resulta lamang ang isa sa pinakatahimik na salarin na sumasakal sa bato tuwing umaga ay hindi galing sa blood sugar kundi sa isa pang test. Ikatlong gawi, sukatin ang presyon ng dugo blood pressure sa unang 60 minuto. Karamihan sa mga tao, kapag pinag-uusapan ang sakit sa bato dahil sa diabetes, ay nakatuon lamang sa pagsukat ng blood sugar. Ngunit sa 35 taon ko sa propesyon, dapat kong kumpirmahin ang isang katotohanang medikal, ang pinakamabilis at pinakamalupit na kaawe na sumisira sa mga kidney filters ay ang kombinasyon na mataas na blood sugar at mataas na blood pressure. Alta presyon. Bakit kailangang sukatin sa umaga? Mula 6:00 hanggang 8:00 umaga ang katawan ay dumaranas ng tinatawag na morning blood pressure surge o pagdas ng BP sa umaga. Sa oras na ito, ang adrenal glands ay naglalabas ng malaking halaga ng hormones para panatilihing gising ang katawan
na nagpapabilis sa tibok ng puso at hindi sinasadyang nakpapataas ng blood pressure sa pinakamataas na antas nito. Sa buong araw, ipapalagay ninyo na ang maugat patungo sa bato ay parang rubber band. Karaniwan, ito ay napaka-flexible. Ngunit kapag tumaas ang presyon ng dugo, ang dugo ay dumadaloy ng may napakalakas na puwersa papasok sa bato, dahilan upang mabanat ng husto ang mga rubber band na ito. Sa paglipas ng panahon, nawawala. Ang elasticity ng ito, nakiking matikas, nakakaroon ng kabitak, at hindi na makapabigay ng dugong mapapalusot sa mga selyulang bato. Ang prosesong ito ay tinatawag na renal vascular sclerosis. Mangyaring maghanda ng isang digital blood pressure monitor sa bahay. Sa loob ng 60 minuto pagka-gizing, pagkatapos umihi at bago mag-almusal, bago uminom ng gamot, umupo sa isang komportableng silya, ipatong ang inyong braso sa mesa, upang ang cuff ng makina ay ka-level ng inyong puso. Umupo ng tahimik at huwag, magsalita sa loob ng 5 minuto. Saka pindutin ang makina para sumukat. Sukatin ng 2 beses na may 2 minutong agwat at kunin ang average. Para sa mga nakatatandang may diabetes, ang pinakamainam na blood pressure ay mapanatili ito sa paligid ng 130/80. Kung tuwing umaga ay nakikita ninyong pumapalong ng 160 ang BP ninyo, iyan ang dahilan kung bakit hindi bumababa ang inyong creatinine. Dalhin ang resultang ito at i-report agad sa inyong doktor para may adjust ang gamot. Pagkatapos niya pagsusukat, oras na para maghanda nega almusal. At dito na, nagagawa ng 90% ng mga Pilipino ang isang nakamamatay na pagkakamali isang bagay na mabilis ding sumisira sa bato gaya ni alta presyon. Ika-4 na gawi, iwasan ang sabaw na sobrang maalat tuwing almusal. Napakaganda ngang kultura natin sa pagkain. Tuwing maagang umaga, lalo na kapag malamig ang panahon tulad ng barmons ang humigop ng isang mainit na mangkok ng bulalo o isang malinamnam na mami o batchoy ay sapat na para magising at mapainit ang ating tiyan. Ngunit paumanhin kung sasabihin ko sa inyo ang totoo mula sa siyentipikong pananaw para sa proteksyon ng bato, ang sabaw na. Iyon ay ang pinakamalupit na bomba ng asin. Ang isang mangkok ng sabaw mula sa mga karinderya o restaurant ay karaniwang naglalaman 3 hanggang 4 na gramo ng asin, hindi pa kasama ang MSG vetsin at mapampalasa na matagal na pinakuluan. Samantala, inirekomenda ng World Health Organization na ang mga taong may sakit sa bato at diabetes ay dapat lamang kumonsumo ng maximum na 2 gramo ng asin sa buong araw. Ibig sabihin, sa isang almusal pa lamang, nakakonsumo na kayo ng dobleng limitasyon ng kayang tiisin ng inyong bato. Ano ang mangyayari kapag ang napakalaking halaga ng asin na ito ay pumasok sa dugo? Napakatalino ng ating katawan para hindi masyadong umalat ang dugo. Hinihila nito ang tubig mula sa mga selula, papunta sa mga ugat upang palabnawin. Ang asin, ang biglang pagdami ng volume ng dugo ay nagiging dahilan ng paglobo ng mga ugat. Ang bato sa pagkataong ito ay nagiging parang water pump na nagtatrabahong 200 pusanyo para pigayin at tila ba siyang sobrang gasin at tubig siya. Pamamagitan ng ihi, ang isang bato na mahina na dahil sa diabetes ay kailangan pang dumanas ng pahirap mula sa asin na ito. Siguradong mabilis itong bibigay. Alam kong mahirap. Ipagbawal ng buo ang paborito ninyong pagkain, ngunit para iligtas ang buhay ng inyong bato, mangyaring lumipat sa mga dry na putahe, tulad ng brown rice, salad, lumpiang sariwa, o kung kakain man kayo ng mami o noodles na may sabaw, sabihan ang nagtitinda na konting noodles lang, lagyan ng karne at gulay, at konting-konting sabaw lang. Hinding-hindi niyo dapat ubusin o higupin ang sabaw. Kausin niyo lang ang laman. Sa napakaliit na pagbabagong ito, nababawasan na ninyo ng 80% ang pressure sa inyong bato. Subukan ninyo itong gawin sa loob ng 2 linggo. At makikita ninyo na gagaan ang inyong pa at mawawala ang pamamanas ng inyong mata sa umaga. Kaya kung hindi tayo kakain ng malat na sabaw, ano ang dapat nating idagdag sa almusal para busog na, pinoprotektahan pa ang bato, pumunta tayo sa prutas na tinaguriang bodyguard ng glomerulus. Ika-5 gawi, kumain isang maliit na mansanas kasama ang balat sa umaga. Maraming matito at tita na may diabetes ang may matinding takot sa prutas. Hanggang sa puntong nagiging labis na, matamis ang prutas, bibilis tumaas ang asukal ko. Hindi na ako kakain niyan habang buhay. Ngunit mali ang ganyang paglalahat. Pinatunayan nga siyentipiko sa Charité Medical Research Institute sa Berlin at University of Lübeck na ang mansanas ay hindi lamang hindi biglang
Napapataas ng asukal sa dugo kung tama ang dami, kundi naglalaman din ito nga isang napakabisang biological na sandata para protektahan ang bato. Ang lihim ay nasa balat ng mansanas. Ang balat na mansanas ay naklalaman ng matas na antas na quercetin, isang malakas na antioxidant. Sa isang kapaligiran na may matas na blood sugar, maraming free radicals ang nabubuo. Sumusugot sila upang sirain ang cell, membranes ng bato na nagiging sanhi ng microinflammation. Ang quercetin ay nagsisilbing bulletproof shield. Kinokolekta at ninu-neutralize nito ang mga free radicals, pinipigilan ang pamamaha at tinutulunghang panatilihing flexible at hindi tumigas ang mga kidney filters. Bukod pa rito, ang mansanas ay mayaman sa pectin, isang uri ng soluble fiber na tumutulong na ilabas ang heavy metal sa bituka na lubhang nakakabawas sa workload ng paglilinis ng dugo ng ating bato. Tuwing umaga, mahanda ng maliit na mansanas na humigit kumulang 150 gramo. Pumili ng uri na malutong at hindi masyadong matamis, tulad ng green apple o Fuji. Hugasan itong mabuti, ibabat sa tubig na may kaunting asin, at kainin kasama ang balat. Huwag kailanman balatan dahil 80% ng antioxidants ay nasa balat. Upang hindi tumaas ang asukal pagkatapos kumain, ang tip ko ay hiwain ninyo ang mansanas ng maliliit. Ihalo ito sa 2,3 pirasong walnuts o isang kutsarang unsweetened yogurt. Ang malusog na taba mula sa nuts at protina mula sa yogurt ay magpapabagal sa pag-absorb ng tiyan sa asukal na pananatilihing kalmado ang blood sugar. Pinoprotektahan ng mansanas ang bato mula sa loob ng dugo, ngunit may isang pisikal na gawi mula sa labas na lumilikhang pressure na sumisira sa bato. Araw-araw, ito ang ika-6 na pagkakamali. Ika-6 na gawi, hinding-hindi dapat pigilin ang ihi habang nakukumot. Madalas, itong mangyari tuwing bermanso tagulan. Maraming tito at tita ang nagijising ng 5:00 umaga, punong-puno ang pantok at gustong-gusto ng umihi. Pero dahil tinatamat bumangon mula sa mainit na kumot, sasabihin sa sarili, sige maya-maya na, extend pa ako ng 30 minuto hanggang 1 oras para hindi masyadong malami. Isahang ihi na lang. Ito ay hatol na kamatayan para sa inyong urinary system. Sa normal na tao, masama na ang pagpigil ng ihi. Ngunit para sa mga may diabetes, ang pinsala ay nagiging 10 beses na mas malala. Una, ang dami ng asukal sa ihi ng mga pasyenteng may diabetes ay laging mas mataas kaysa sa mga malulusok na tao. Ang malikham-kham na ihi na punong-puno na asukal ay ang perpektong lugar para mabilis na dumami ang bakterya. Ang pagkaipon ne ihinang matagal ay nagdudulot ne impeksyon sa pantok. Pagkatapos, ang bakterya ay lalangoy pataas sa ureters papunta sa mga bato na magiging sanhi ng acute interstitial nephritis, pamamaga ng bato. Pangalawa, ang ating panto ay parang lobo. Kapag punong-puno ito ng tubig at hindi nilabas, ang pressure sa loob ay tumataas at bumabalik sa bato sa itaas na umipit sa mga ugat at nerbio at pumapatay sa renal parenchyma, kidney, tissues. Walang ibang paraan. Ang patakaran ay sasandaling idilat ninyo ang inyong mata at makaramdam en counting pagkabigat sa puson. Kailangan ninyong tanggalin ang kumot, maksuot ng mainit na damit at umihi na agad. Huwag laging tamarin at ay papali ang ilang minutong ginhawa kapalit ng habang buhay na papapadialysis. Balang araw, matito etita. Ika-7 gawi, maglaan ng 15 minuto ng magaan na ehersisyo upang buksan ang mga selula. Maraming matatanda ang naniniwala na kapag matanda na, dapat nakpapahinga na lang. Pakakaising ay upo na lang manunod ng TV o makpabasa na diaryo dahil masakit na ang kasukasuan kaya hindi na makapag-ehersisyo. Isa, itong nakakalungkot na maling akala na nag-alis sa bato ng pagkakataong makabawi. Pinatunayan ng siyensya na ang 15 minuto ng magaan na paggalaw sa umaga ay nagsisilbing parang himalang gamot pampababa ng blood sugar kapag kayo ay nagunato-nato naglakad-lakad ng bahadya. Ang makalam ng syabrasyo at binti ay nagsisimulang mag-contract. Ang pag-contract na ito ay nagbubukas ng mga pinto sa ibabaw ng mga selula ng kalamnan na napapahintulo sa asukal mula sa dugo na direktang pumasok sa mga kalamnan upang maging enerhiya kahit walang tulong ng insulin. Kapag bumaba ng natural ang asukal sa dugo, mababawasan ang paglapot ng dugo at makakahinga ng maluwag
ang bato dahil hindi na nito kailangang salain ang masyadong matamis na dugo. Sabay nito, ang pag-ehersisyo ay nakpapabilis ng kaunti sa tibok ng puso na natutula sa dugong mayaman sa sariwang oxygen sa bawat sulok ng kidney filters na tumutulong na mayos ang ganasirang filters. Hindi ko kayo inoobliga na tumakbo hanggang sa makpawis ng husto. Kailangan niyo lang tumayo sa gitnang gahay. Maunat habang humihinga ng malalim, i-twist ang katawan pakaliwat pakanan, ikutin ang inyong pulso at bukong-bukong. O kaya imaklakat-lakat ng dahan-dahan sa inyong bakuran sa loop ngang 15 hanggang 20 minuto. Gayunpaman, para sa mga nakakaranas ng matinding osteoarthritis sa tuhod o may tubig sa tuhod, dapat ay umupo lamang at mag-swing ng braso o kaya mag-air cycling ng nakahiga upang maiwasang mapunta ang bigat ng katawan sa nasirang kartilago. Kung pinausapan ang pananakit ng buto at kasukasuan, makakaharap naman natin ang isang napakadelikado at nakatagong kaaway. Nakatago ito sa cabinet ng gamot sa bahay at madalas ay ginagamit ng walang habas tuwing umaga. Ikawalong gawi. Iwasang uminom agad ng pain relievers para sa buto at kasukasuan habang walang laman ang tiyan. Dr. Althea, tuwing umaga pagkagising ko, ang sakit-sakit ng likod ko, pagbaba ko sa kama, ang tigas ng dalawang tuhod ko at hindi may tiklop. Kaya napipilitan akong uminom agad ng 2 pain reliever. Hinihintay kong 15 minuto para tumalap sa kapalang ako. Nakakapaksaing. Ang kwentong ito mula kay Tita Helen, 62 taong gulang. Ay, marahil kwento rin ng maraming tito at tita na nanonood ng video na ito. Ang pananakit ng katawan dulot ng katandaan ay isang paghihirap na hindi maiwasan. Ngunit alam ba ninyo na ang karamihan sa mga sikat na gamot sa pananakit sa mga botika ngayon na kabilang sa NSAID group ay ang mga nanggungunang lason na nagdudulot ng acute kidney failure? Ang mekanismo nila ay pigilan ang mga kemikal na nagdudulot ng pamamaga para mabawasan ang sakit. Ngunit ang malas ay ang kemikal na iyon mismo ang may papel sa pagpapalawa ng mga ugat na nakdadala ng dugo sa bato. Kapag uminom kayo ng pain reliever, ang maugat patungo sa bato ay biglang sumisikip at nasasakal. Ang bato na nakulangan ng dugo at oxygen ng biglaan ay makakaranas ng shock o acute tubular necrosis. Kung ginawa ito sa madaling araw, kapag walang laman ang tiyan at kulang pa sa tubig ang katawan, ang pinsalang ito ay double o tripleng mas malala. Pagkatapos ng isang buwang paggamit ng ganitong gamot, ang creatinine level ay maring biglang dumoble. Kung may masakit na joint sa umaga, unahin muna ang mga physical therapy. Gumamit ng mainit na tuwalya o warm compress at ilagay sa joints o magpahid ng liniment oil para marelax ang mga kalamnan. Kung sobrang sakit na hindi na matiis at kailangang uminom gamot, palaging siguraduhin nakakain na kayo ng mayos at nakainom ng maraming tubig bago inumin ang gamot. Gayun din, kapag nagpapacheck up sa doktor na espesyalista sa buto at kasukasuan, dapat ninyong sabihin ng malinaw na kayo ay may diabetes at mahina ang bato upang mapili ng doktor ang mga gamot na hindi gaanong nakakasira sa bato. Huwa na huwa gawing habit o nakasanayan ang painom ng pain relievers tuwing madaling araw. Ikasiyam na gawi, kumain ng almusal sa tamang oras. Mas mainam bago mag 8:00 umaga. Maraming matito at tita, dahil hindi makatulog sa gabi, ay sobrang pagod kinabukasan kaya natutulog hanggang 9:00 o 10:00 umaga. Tapos ay pinagsasabay na ang almusal at tanghalian o kaya nakikinig sa payo sa internet tungkol sa intermittent fasting para bumaba ang asukal kaya pilit na nilalaktawan ang almusal. Ang totoo, pinapatay nito ang inyong kidney filters, araf-araf. Kapag nagugutom kayo mula kinagabihan hanggang tanghali kinabukasan, nararamdaman ng katawan ang matinding pagbaba ng enerhiya. Agad na makpapadala ng signal ang utak sa inyong atay liver para humingi ng tulong. Ang atay ay tutugon sa pamamagitan ng paglalabas ng napakalaking bulto ng asukal sa dugo. Para isalba ang katawan sa gutom, ang pangyayaring ito ay tinatawag sa medisina na Down phenomenon. Ang resulta, kahit wala kayong kinain na kahit isang butil ng kanin, tataas pa rin sa mapanganib na antas ang inyong blood sugar. Papalit-palit na pagtaas at pagbaba ng asukal. Parang roller coaster, ang siyang pumupunit sa mga maliliit na ugat sa mata, puso at bato. Ang isang malusok na bato ay nangangailangan ng stability. Magtakda kayo ng isang fix na oras para sa almusal na may diferensya na hindi lalampas sa 30 minuto araw-araw.
Pinakamainam ay mula 7:00 hanggang 8:00 umaga. Perpektong almusal para sa may diabetes ay hindi kailangang magarbo. Pwedeng isang mangkok lang ng oatmeal na ginawang lugaw na may giniling na karne o isang slice ng whole wheat bread na may isang nilagang itlog. Ang pagkain sa tamang oras ay tumutulong upang hindi na kailangang manghalungkat ang atay ng reserbang asukal. Ang blood sugar ay mananatiling kalmado at ang bato ay makakaroon na mas mahang trabaho sa pakfilter na dugo. At mayroon na lamang isang huling gawi. At ang gawing ito ay naunay sa isang tradisyonal na inumin na halos lahat ng bahay ay meron, ngunit madalas ay nagagamit ng mali. Ika-10 gawi. Ang painom ng palami o herbal na sa atulat ng nilagang. Buhok mais ay dapat may limitasyon. Sa Pilipinas, mayaman tayo sa mga halamang gamot. Pinapasapasangam gatito et tita ang payona. Kapag may diabetes at mahinang bato, magpakulo lang ng buhok ng mais. Corn silk. Banaba o pito-pito at inumin bilang kapalit ng tubig buong araw para pampalamig ng atay at pampaluzog niyang bato. Tama ba? Ang buhok ng mais at mga halamang ito ay naglalaman ng maraming active ingredients na nakakapagpalamig at may malakas na epektong diuretiko papahin. Kapag nainom, mapapansin mong madalas kang umihi. Pakiramdam mo ay gumaan ang iyong katawan. Ngunit, ang anumang sobra ay nagiging lesion. Inaabuso ninyo ang diuretikong katangyan nito. Kapag umiinom kayo nga, litro-litrong matapang na sabaw nga halamang ito araw-araw, ang inyong bato ay napupuwersang maktrabaho sa pinakamataas na kapasidad nito ng balang. Pahinga para lang ilabas ang tubig. Higit pa rito, kapag masyadong maraming ihi ang nailabas, sinasama nito ang napakahalagang electrolytes tulad ng potassium at sodium. Ang pagbabangang potassium sa dugo ay nagdudulot ng pulikat, matinding panghihina, at ang pinakanakakatakot ay ang abnormal na tibok. Puso sa managa na katatanda. Lalo na kung kayo ay uminom na maintenance na gamot sa alta presyon. Ang pagdagdag ng diuretikong epekto mula sa halamang gamot ay makdudulot ng mabilis na pakpaksak ng blood pressure na makreresulta sa pagkahilo at pagkahimatay. Hindi ko kayo pinakbabawalang gumamit ng natural na halamang gamot, ngunit gamitin ito bilang pampalasa lamang na inumin. Tuwing umaga, uminom lamang na mas 100 ml hanggang 150 ml na malabnaw na pinakuluang buhok nga mais o herbal tea. Pagkatapos mag-almusal, sa isang linggo, dapat ay 3 hanggang 4 na araw lamang. Ito inumin, pagkatapos ay itigil muna para makaroon ng oras ang bato na makabawi. Ang pangunahing pinakukunan ng tubig ng katawan ay dapat na malinis. Na inuming tubig, purified water pa rin. Kung titignan ang 10 gawi sa itaas, makikita ninyo na para silang nga piraso nga puzzle para sa isang malaking larawan upang hindi tumaas ng biglaan ang inyong creatinine at hindi mabutas ang inyong kidney filters. Hindi ninyo kailangan ng anumang himala. Ang himala ay nasa pang-araw-araw na disiplina at tamang kaalamang medikal. Ibuot ko lamang upang matanim agad sa inyong isipan. 1. Pagkagising, uminom agad ng 300 ml na maligamgam na tubig. Dahan-dahan, pakunti-konti para lumapnaw ang dugo. 2. Pumunta sa banyo at obserbahan ang unang ihi kung matagal mawala ang bula. Magpa-check up agad. 3. Sukatin ang blood pressure sa unang oras. Panatilihin itong nasa 130,80. 4. Iwasan ang paghigop ng maalat na sabaw ng mami, batchoy o bulalo. VC. Kumain maliit na mansanas kasama ang balat para makakuhang quercetin panlaban sa pamamaga. 6. Hinding-hindi dapat pigilin ang ihi habang nakahiga pa sa kama upang maiwasan ang impeksyon. 7. Mag-ehersisyo ng magaan ng 15 minuto para natural na bumaba ang blood sugar. 8. Huwag uminom ng pain relievers kapag walang laman ang tiyan. 9. Kumain ng almusal bago magkahdeksan. 0 ng umaga, huwag magutom. 10. Sa uli, ang painom ngang herbal tea o nilagang buhok ngang mais ay dapat may limitasyon. Kailangan lang ninyong gawin ng matiyaga ang 10 bagay na ito sa loob lamang ng isang buwan at agad na isa-switch ng katawan ang self-healing mode nito. Bababa ang mikroinflamasyon sa inyong mga bato. Magiging mas mayos ang sirkulasyon ng dugo. Pakiramdam ninyo ay gagaan ang inyong katawan, mababawasan ang paihi sa gabi at mawawala ang pamamaga sa inyong mga mata. At nakakasiguro ako na sa susunod na buwan ninyong blood test ang pagbabaning inyong creatinine ang pinakamagandang regalong ibabalita sa inyong doktor.
Alam kong kang pamumuhay na may diabetes ay isang mahaba at nakakapagot na laban. May mauras na hahanap-hanapin ninyo ang maalat na sabaw nga mio. Tatama rin kayong bumangon sa isang malamig na umaga. Ngunit isipin ninyo ang mga ngiti nga inyong maana at apo. Isipin ang mataon ng malayang paglalakad. Imbes na nakahiga sa kama at nagda-dialysis, 3 beses sa isang linggo. Ang inyong bato ay isang tahimik ngunit dakilang organo. Nagtrabaho ito ng mabuti sa lupin 60 o 70 taon. Ngayon na ang oras para alagaan at protektahan ninyo ito. Ginawa ko ang video na ito ng buong puso mula sa pinakamasakit na karanasan sa aking klinika sa paasang magbigay sa inyong tamang direksyon para sa inyong kalusugan. Ang payo ko ay hindi kapalit ng treatment plan ng inyong sariling doktor. Ngunit ito ay isang napakahalagang pundasyon para mabuhay. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang kaalamang ito, mangyaring i-click ang share button upang ibahagi ang video na ito sa Facebook Messenger o ipadala ng direkta sa mga matatandang kaibigan at kapamilya na nakdurusa rin sa diabetes. Ang isang click ninyo ay maring mailigtas ang bato ng isang kaibigang nawawalan ng pag-asa. Sama-sama tayong bumuong komunidad ng nakatatandang hindi sumusuko sa sakit. Bukas pagkagising, aling gawi sa 10 na banggit ko ang unahin ninyong baguhin? Ang pag-inom ba ng maligamgam na tubig, pagsukat ng blood pressure, o ang paiwas sa pahigop ng sabaw? Isulat ang inyong determinasyon sa comment section sa ibaba. Babasahin ko ang bawat linya at direktang sasagot para palakasin ang loop ng lahat. Palamat na may palaki kayong ligtas at malusog. Ako po si Dr. Althea Ramos.